So welcome back, it's me again, Mikong Moto Farm. So sa video natin ito, Kamoto Farm, ay ibabahagi ko po sa inyo yung pamamaraan ko kung paano tayo magtanim ng kalabasa. So yung tataniman natin, Kamoto Farm, ay naanihan na natin ng mais. So tinanggal natin yung mga puno ng mais, Kamoto Farm, at ngayon tataniman natin ng kalabasa. So March na ngayon, Kamoto Farm, summer na. So hindi na natin susundin yung tamang sukat or distansya ng pagtatanim ng kalabasa. So yung agwat or distansya ng pagtatanim ng kalabasa, Kamoto Farm, ay 1/3. So 1 meter by 3 meters. So gagawin ko lang siguro siyang 1 meter yung kada susunod na buto, pero sa agwat or yung wide niya, Kamoto Farm, ay gagawin ko lang na 2 meters dahil napakainit na, Kamoto Farm, para hindi siya masyadong ma-stress sa araw. So ngayon, Kamoto Farm, bago tayo magtanim, so unang-una pa rin yung preparasyon. Didiligan po natin siya, Kamoto Farm. Didiligan ko yung lupa, Kamoto Farm, para bumuhaghag. Then pag natuyo na siya, Kamoto Farm, ay huhukayan natin kada butas or kada buto. Huhukayan natin na konti para doon natin itatanim yung ilalagay yung buto ng kalabasa. Then magtatanim na din tayo, Kamoto Farm, ng upo. Kung hindi man magkasya yung buto ng kalabasa, Kamoto Farm, ay tataniman natin ng upo. So yung mga gagamitin natin, Kamoto Farm, papakita natin yung ating mga gagamitin sa ating preparasyon ay ito, Kamoto Farm. So yan, Kamoto Farm, gagamit tayo ng bareta panghukay, tapos may tali tayo doon. Then itong stick na dalawa na yan, Kamoto Farm, yan yung 2 meters. So yung 1 meter, Kamoto Farm, ay tatansyahin na lang natin. Hindi na ako gumawa ng stick, Kamoto Farm, tatansyahin na lang natin. So umpisa na natin, Kamoto Farm. Didiligan na lang muna natin bago natin butasan. Let's go. So yun, Kamoto Farm, tapos na natin nadiligan at pwede na nating hukayin, Kamoto Farm. So ayan, Kamoto Farm, nalagyan na natin yung lubid, yung tali, syempre para tuwid yung ating tanim. So umpisa na natin, Kamoto Farm. So ganyan, Kamoto Farm, yung gagawin natin. Ayan.
Bubutasan natin siya konti. Then doon natin itatanim yung buto. So ganyan yung ginawa natin kamoto farm para makapag-ugat siya ng maganda at makakatubo siya ng maayos. Then palatandaan na rin yan. So ganyan kamoto farm. So itong part na to yung ating tataniman. Tuloy natin kamoto farm. Ayan. So ganyan yung pamamaraan ko sa pagtatanim. At dahil summer na ngayon ay hindi ko masyadong linayo yung agwat na dun, tapos yung pagitan sa kabila. So dapat 3 meters yun mula dito, tapos dito hanggang dun ay 1 meter lang. So yan kamoto farm, tapos na natin yan. So hanggang dyan lang yung ating tataniman. Huwag natin masyadong ilapit dun sa puno ng mga mais dahil bag sinunog natin yung mais kamoto farm ay masisira yung ating tanim. At bukas na rin siguro natin tataniman kamoto farm dahil hapon na. Ayan, tapos na natin. So panoorin nyo hanggang dulo yung ating video kamoto farm para matunghayan nyo at masundan yung mabuti yung ating pagtatanim ng kalabasa. Dahil may mga ilan pang proseso yung gagawin natin kamoto farm. Pagkatapos natin magtanim kamoto farm ay maglalagay tayo ng pundong abono. Then pagkatapos ng paglagay ng pundong abono, magdidilig tayo. Pagkatapos ng dilig kamoto farm ay pwede na tayong mag-spray ng pamatay damo. So may mga ilang proseso pa kamoto farm, kaya panoorin nyo lang yung video natin hanggang dulo. Okay. So okay kamoto farm, umpisa na tayong magtatanim at ang gagamitin lang natin at ang binili ko ay ang yung nakasashay kamoto farm. So ito yung product ng KSHC. So yung kalabasang variety kamoto farm ay eto Matavia, at yung upo kamoto farm ay yung Tambuli. So yan kamoto farm yung itatanim natin, Tambuli. So umpisa na natin magtanim. Then pagkatapos natin magtanim kamoto farm ay maglalagay tayo ng pondong abono. Then pagkatapos magdidilig tayo, at pagkatapos magdilig kamoto farm spray na tayo ng pamatay damo. So may mga medyo maraming pagod pa, maraming proseso pa yung gagawin natin. So umpisa na natin kamoto farm. So ganito yung pagtatanim natin ng kalabasa kamoto farm. So may gamit tayong pantusok na kahoy,
Tapos ito yung gagamitin natin. Then bawat butas kamoto farm, dalawang buto. Dalawa lang yung ilalagay natin. 2 to 3 cm yung lalim kamoto farm. Pagkatapos nating tabunan, lagyan natin ng pundong abono. So yung ginamit nating pang pundong abono kamoto farm ay 3-14. So yan. Then punta ulit tayo sa kabila. So ubos na yung kalabasa kamoto farm. Susunod na natin tong upo. Yung binili nating nakasashay kamoto farm ay 4 lang yung kalabasa. Tapos 2 sachet ng upo. Ang laman ng isang sachet ng kalabasa kamoto farm ay 33 pieces ang laman. So itong upo naman ay 45 na piraso yung laman na buto kamoto farm. So ayan kamoto farm, tapos na tayong magtanim. Tapos na natin na itanim yung upo at kalabasa. Pero hindi pa natin nataniman lahat. Yung ginawa natin ng butas. So nagbinhi ako kamoto farm ng buto. Buto rin ng kalabasa. So ito siya kamoto farm. Galing din siya sa Matabia na variety. So susubukan nating itatanim kamoto farm. So magta-trial and error na naman tayo dito kamoto farm. Patutunayan natin kung ano yung kalabasan kung itatanim natin itong buto ng kalabasa na hindi siya certified. So let's go. So ayan kamoto farm, tapos na tayong magtanim. Didilig na tayo. So paalala kamoto farm, sa inyong pagdidilig, dun lang sa palibot kamoto farm. Huwag mismo dun sa butas dahil lalabas po yung buto. Then medyo damihan nyo na rin kamoto farm yung pagdilig nyo dahil kung maaari sa susunod na pagdidilig natin kamoto farm ay siguraduhin nating patay na yung mga damo. Dahil kung hindi, magtutuloy na mabubuhay yung damo. Yan kamoto farm. So ayun kamoto farm, tapos na tayong magdilig at ngayon mag-spray na tayo ng herbicide o yung pamatay damo. So gumamit tayo dito ng run out. So yan, naka-ready na, nasa likod ko. So umpisa na natin kamoto farm, let's go. So ayun kamoto farm, tapos na tayong magdilig. Nakapagtanim na rin tayo.
nakapag-spray na rin tayo ng pamatay damo. So hihintayin na lang natin yung pagtubo Kamoto Farm, at sana sa susunod na pagdilig natin ay patay na yung mga damo. So hanggang dito na lang ulit Kamoto Farm, at maraming salamat po ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel Miko Moto Farm, at syempre sa mga lihim na nanonood at sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel Miko Moto Farm, at sana wag po niyong skip yung aking mga ads dahil konting tulong po para sa akin. So God bless us everyone, sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ingat po tayong lagi. And now Miko Moto Farm signing off. Bye.